Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Panda Reports. Isang vlogger na nagsisi o humingi ng patawad dahil nasira ang kanyang pamilya dahil sa pagsuporta niya kay PBBM. Kawawa. BBM vlogger steps away from political blogging after family crisis. In a statement attributed to BBM blogger Real Talk TV, he said he has decided to stop creating blogs about President Bongbong Marcos Jr. He explained that his involvement in political blogging has taken a heavy toll on his personal life and family. So, sabi niya, "Please forgive me. I'm going to stop blogging about BBM." Suporta yan kay BBM, ha? "My family has already been torn apart." Kasi iniwan daw siya ng asawa niya eh. I don't know how true, ha? Nababasa ko lang sa mga post. His statement has since drawn reactions from netizens, with many discussing the personal sacrifices and consequences that can come with being a political content creator. Kawawa naman to. Ito yung kanyang exact word. "Patawarin niyo po ako." I don't know kung kanino siya humingi ng tawad. Sa taong bayan ba? O sa kanyang pamilya? Dahil iniwan daw siya ng kanyang pamilya. So anong ibig sabihin nito? Sabi niya, "Patawarin niyo po ako, titigil na ako sa pag-vlog tungkol kay BBM, nasira na kasi ang pamilya ko." Ang nag-react, halos lahat tumatawa, 10,000 tinatawanan. Ito na yung sinasabi na Mary Sigaba. Sabi ni Robilisa, "Tama yan, maling tao, ipinaglalaban mo." Aguroy! Patuga-tuga lagi. "Pasikat pa boy, nagkamali ka kasi ng kinampihan. Napunta ka kasi sa mga ngagba." "Delikado ka boss, baka sumunod ka kay Mima kapag kumalas ka sa grupo." "Bawi next time pag may chance. Duterte na lang ang ibilag mo niyan. Marami kaming magiging masaya." Di kaya magharapon din yan. Kakalas na eh. "Huwag mo nang itigil. Tuloy mo lang hanggang matapos." Siguro hindi ito pinasahod. Wala na. Nakaigit na. Sama mo na yung buhok mo. Daghang nagsialisan. Okay, so actually mahirap na content yung political Nung una, pagsimula ko sa aking vlogging journey, wala sa plano ko ang political content. Kung panoorin nyo yung mga una kong vlogs 5 years ago, ang aking content is salita ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ang ebanghelyo or good news ng Panginoon. Yan ang aking vlog nung una. Ano yung good news ng Panginoon? ABC. Accept that we are sinners. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Papunta tayong lahat sa impyerno dahil lahat tayo makasalanan. So A, accept. B, believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para patawarin ang lahat ng kasalanan natin. Letter C is commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Pag namatay tayo, may assurance tayo pabalik sa Diyos sa langit kung tanggapin natin ang ebanghelyo o good news, gospel ng Panginoong Hesus by doing ABC. Yan ang mga content ko nung una. Of course, dinadagdagan ko ng health tips, family relationship, and then organic farming. Yan. Noong 2022 presidential election, diyan na lang ako napasama sa political content dahil na-attract ako na mag-kalye survey. So nag-kalye survey ako,
Yan, ang aking suporta, Uniteam. So nakita ko, nung nagkalisorbe ako, dumami ang aking subscribers, dumami ang aking views. So mula noon, political content na. Nung nanalo na ang Uniteam, so sinusuportan ko, PBBM Sara. Kaya lang nung na sila, hindi na sila magkasundo, I had to decide. Ano ba ako? Sana ko? BBM? Sara. And I made that decision. Dito ako sa mga Duterte. And I made the right decision. Bakit? Mula nung nag-Duterte na ako, dumami ang aking mga subscribers, dumami ang aking views. Sa tama yung decision ko. Pamilya ko, ay lahat sila suportado. Lahat, mga anak ko, wife ko, sinusuportan nila ko. Mga kapatid, kamag-anak, although may mga mangilan-ilan lang, mga kababayan na parang, bakit ganyan na si General Macanas? Bakit iniwan niya na si BBM? May mga ganun lang. Kaya lang, wala silang magawa dahil opinion ko ito, I had to decide. Kaya hindi ako nagsisi na naging DDS ako. I am a proud, die-hard Duterte supporter. True and true na yan. Hindi ko pa na-meet anybody of the Dutertes. Wala lang. Bakit ako sumuporta? Kasi kitang-kita ko yung good governance nila. Kitang-kita ko ang leadership nila. Naranasan ko yung biyaya. Panahon ni Tatay Digong. Yung kanyang build. Napatayuan niya ng tulay, kalsada, yung farm namin sa bulubunduking parte ng Bukidnon. Nung una, hirap magpunta sa farm namin dahil sira-sira ang kalsada. Nang dahil sa build ni Tatay Digong, simentado na lahat. And then yung kanyang NTFL-CAC, yung paglaban sa mga kaliwa. Tumahimik ang kabundukan ngayon sa Mindanao. Hindi na ako matakot mapunta sa aming farm dahil ang ganda ng accomplishment ni Tatay Digong. Kaya yung suporta ko kay Tatay Digong, suporta ko rin kay BP Sara. Hindi ako nagsisi. So dito Real Talk TV, good luck sa iyo, kaibigan. Sana may balik ang relasyon mo sa iyong pamilya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako dahil para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Og karon ako diri sa balay ni Kuya Roland Lundaan nga taga Purok Tres, Barangay Tikalaan, Talakag, Bukidnon. So mo ni ang hitsura sa iyang balay. So diba nagyod og nangabusot pa ang yero. So kung muulan, tuluan na gyud kay sila. So mo ni ang pulihan nila. Ora ko tao. Dawatan dito sila alam mo, ipay. Hindo ada ibli ko igagi. Kalau it kita jusir. Dai mang kuya ha. Ambil na tumating kaya. So karon human na gyud og atop si kuya sa iyang balay og pulis sa nangadaot na yang yero nga tuluan na. So dili na gyud tuluan si kuya kay nahuman og atop. Salamat kayo sa hinabang kay kung wala mo yung nagtabang di pagid ko katok. Oh, so pila na dayto ka tuig kuya? Kuan. Sugod pagbarehani.
Oh. Siyam. So siyam na ka tuig, so bantog ra tuluan na. So karon kuya napulihan namang gyud, so dako kayo pasalamat. Pasalamat nga nahinabang ani abot ikan sa inyo ha. So salamat kayo sa tanan. Kagino Ito.